Hello guys! For today, gagawa ko ng kimchi. I-vlog ko muna yung aking paggawa ng kimchi abang wala pa akong ganap for today's video. Bago tayo mag-start, make sure kompleto na ang ating mga sangkap, pati na rin yung mga gagamitin nating gamit. Para sa mga kompletong ingredients, isasama ko na lang sa dulo ng video and i-add ko na lang sa description box. Okay, dahil naka-ready ng lahat, pwede na tayo mag-start. Meron tayong 2 kilo of napa cabbage or ombok, Korean chili powder, glutinous flour. For optional, meron tayong chili powder, carrots, 1 onion leaves, 1 piece of large onion, 2 heads of garlic. Siyempre, ang mga measuring cups natin, and yung kutsilyo, yung food processor, and yung ating tab na gagamitin. Ayan, all set na lahat. Mag-start na tayo maghiwa. Banlawan muna natin ang mga ombok. After natin mabanlawan, syempre mag-start na tayo maghiwa. I-cut lang natin yung mga ombok into 4. And then, cut into bite size. After natin i-cut ang mga ombok, bubudburan natin ng 1/2 cup of salt para hindi tayo mahirapan sa pagbudbud ng asin. I-separate muna natin yung iba. Make sure na mabudburan lahat ng asin. Ayan, paunti-unti natin ilipat yung ibang ombok. After natin mabudburan ng asin, ibabad lang natin for 2 hours and every 30 minutes, mimix natin siya. Mag-set lang tayo ng timer for 30 minutes. Habang nakababad yan, iluto na natin yung sauce niya. 2 cups of water. 1/4 of glutinous flour. Make sure nakapatay pa yung kalan dyan bago nyo ilagay yung glutinous flour, para maiwasan ng buo-buo. Then, iset to medium to high flame. Then, continuous stirring. Pag kumukulo na ito, mag-add ng 5 tablespoons of sugar. Continuous stirring lang hanggang maging ganyan na yung texture niya. Pag ganyan na yung texture niya, i-off na yung kalan. Then, palamagin muna siya for 10 minutes. Mag-iwa na tayo ng mga ingredients habang pinapalamig natin yung sauce or yung parang lugaw. Hindi naman natin kailangan pakalit yung cut dahil ilalagay natin yan sa food processor. Natapos na yung 30 minutes, haluin lang natin siya. Then mag-set lang tayo ulit ng another 30 minutes hanggang sa mabuo natin yung 2 hours. Continue lang natin ulit yung paghihiwa ng mga ingredients. Sa onion leaves naman po, wag isasama yung dulo niya dahil magiging bitter yung lasa niya. Yan, i-cut lang natin ng mga maliliit. For carrots naman, hiwain natin siya ng maninipis. Pangalawang mix na to, ganyan na itsura niya. After nyan, set ulit ng another 30 minutes. I-blend na natin yung mga hiniwa nating ingredients. Lagyan natin ng konting patis para may liquid, para hindi siya mahirapan mag-blend. Pag ganyan na yung itsura niya, okay na yan. I-mix na natin siya doon sa sauce. Then mag-add tayo ng 1/2 cup of patis. 1 and 1/2 cup of Korean chili powder. Then for optional po, chili powder.
Dahil yung Korean chili powder hindi siya masyadong spicy, kaya kailangan natin yan dahil mahilig tayo sa spicy. After nyan, mix lang natin na mabuti. Pag ganyan na yung itsura niya, okay na yan. After 1.5 hour, ganyan na yung itsura niya. Set ulit ng another 30 minutes para mabuo na natin yung 2 hours. After 2 hours, ganito na yung itsura niya. After natin ibabad sa asin for 2 hours, pwede na natin siyang banlawan ng 3 beses. After natin banlawan ng 3 beses, i-drain lang natin siya hanggang wala nang pumapatak na tubig. Ginagawa po yung procedure na yan para hindi po maalat yung magagawa nating kimchi. After natin i-drain, pwede na natin siyang i-mix sa sauce kasama ng mga ibang gulay, yung carrots and yung onion leaves. I-mix lang natin mabuti hanggang mag-combine na sila. After natin i-mix, pwede na tayo maglagay sa mga container. Sa 2 kilo of napa cabbage or ombok, nakagawa ako ng 7 pieces na tub. Pwede nyo ibenta to ng 85 pesos to 120 pesos.